So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi Capihan branch para sa update natin. Ngayon 2026, bagong taon, bagong motor. Tara, alamin natin yung presyo at yung specification nitong Rusi Sparkle 150i. So, marami nagsasabi, nakamukhang kamukha niya ang bagong Honda Click version 4. Tara, alamin natin yan. Ikutan natin yan. Walk around na natin, ayos na ayos siya. So yun ang mga best no sa lahat ng mga nagtatanong. Magkano nga ba ang ganitong motorcycle ito ay nagkakahalaga ng 75,000 kapag kinuha nyo ng cash at syempre available po sila sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron kayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2026? Comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So ayun ang mga best no, ngayon 2026, meron pa rin available ang Rusi Sparkle 150i. Ito yung naka-liquid cool na, naka 4 bulbs. And ayan, tingnan nyo naman, yung forma na ito halos hindi nalalayo sa bagong lumabas may Honda Click 125 version 4. Yung special edition is nakakiles, yung standard ay naka-disusi. So itong kay Rusi ay naka-disusi naman. Pero malay naman natin dahil naglabas si Honda ng dikiles, malay natin maglabas din si Rusi ng dikiles. Ano yan? Posibleng mangyari yan, okay? Lalo na dito sa atin, dito sa Pilipinas, hindi nalalayo yung kompetensya pagdating sa mga motorcycle na nilalabas na halos lahat ng motorcycle is magkakamukha na, di ba? So kung konti na lang talaga yung may originality, yung sinasabi nilang original or original na sa kanila nang galing. Okay, so sa kanyang headlight, papansin talaga natin halos hawig na hawig, lalo na yung patulis na part ng headlight. Okay, sa kanyang dash panel naman ay digital pa rin naman, pero ibang-iba rin yung design niya or looks niya. Sa mga switches, halos kung napanood niyo yung una nating vlog ng Sparkle 125, iba rin yung switches na nilagay dito. And then, meron silang nilagay dito na kill switch. Okay, may kill switch na tayo rito. Meron pa tayo rito idling stop. Boy, may idling stop din to, boy. Diba? Kung meron si Honda Click na idling stop sa kanyang special edition, etong si Rusi, meron siyang idling stop dito sa kanyang 150cc. Okay. Yun, may idling stop lang naman siya. Okay. So, dito naman, meron din tayo rito mga hazard switch. Wala kay Honda Click yan. Meron din tayong passing light. O wala din kay Honda Click yan. Di ba akong mabash dito? So, meron din tayo ritong USB charging port. And then, meron din tayong utility hook. May gulay board din tayo rito. Meron tayong ignition na
shutter lock, okay? So, meron din tayong magandang upuan, malambot and makapal yung foam na ginamit dito. And then, meron din tayo rito maluwag din na compartment. Ayan. So, naka-radiator na rin tayo rito at yung kanyang tambucho, halos hindi rin nalalayo dun sa Honda Click na 125. Yung foot pegs natin dito, mapapansin nyo, sa foot pegs ni Sparkle 125, iba yung design compare dito sa foot pegs ni 150. Iba rin yung design. Ayan. So, mapapansin nyo rin na payat yung part dito. Okay? Yung kay Honda Click 125 is tumaba na siya. Okay? Nag-improve na yung taba niya rito, tapos tumaba rin dito. Kaya naging, ano siya, naging parang maxi scooter talagang datingan niya. So, upuan natin, 125. 125 tuloy. 5'2 ang ating height. Okay? Tingnan natin kung same ba sila ng height ni Sparkle 125 tsaka itong Sparkle 125. Pares lang din. Halos si si Honda Click 125 halos same sila ng height eh. 'Di ba? Kasi lumaki yung mga gulong nila. Yung shock nito parang mas maganda yung shock niya Para lang sa akin parang mas maganda yung shock ni 125 compare dito sa 150. Parang matigas. Parang matigas. Sa likod naman taktuhan lang, okay? So, ganito yung itsura natin. Legroom, maluwag pa. Gulay board, maluwag din. Pwede tayo maglagay ng mga gamit natin dito. Turning radius. Malawak din yung ating turning radius. Ayan. So, may space pa naman tayo rito. Ating OBR, pwede tayo mag-angkas pa rito, no? Ang ganda rin yung foam na ginamit dito. Sobrang lambot din. Ayan, pang long ride, pwede rin ng sangto. Ayan, doon talaga doon talaga gawa din talaga to, pang long ride din talaga to, no? So, hindi pa ako nakatry ng Sparkle 150 or mga test ride. Hindi pa ako nakakapag-test ride, pero sana si Rusi din, no, may mga test ride or may mga test unit din, lalo sa mga event, no? Sana sumali rin sila sa mga ganong event. Kung kayang-kaya din naman nila to eh. Ayaw lang talaga siguro nila na masyadong exposure. Kasi masyado na sila expose. Yun lang. So, sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng 150cc ng Sparkle 150i? Okay? Para sa Rusi? Okay? Sa tingin nyo, sulit ba yung 75,000 sa kanyang specification, sa forma, and then sa kanyang sa forma, and overall looks? Okay? So, sa tingin nyo, sulit bang bumili na ito? Comment nyo naman yan. Ayos na siya. Mga best, no, meron tayo ritong Sparkle 150i. Ito yung naka-liquid cooled na tayo rito, naka 4 bulbs. Okay? So, sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ngayon 2026? Bagong taon, bagong motor. Tara, ikutan natin to para dun sa mga gustong bumili ng ganitong 150cc na 75,000, meron ka ng ganito ka-forma na motorcycle. So, ano nga ba yung mga features na meron dito? Comment nyo na lang din yan, yung mga hindi natin mababanggit. Okay, pero sa forma niya rito sa harap, meron tayong Rusi na sticker. Yung forma din dito, ma-appreciate mo din yung mga maliliit na details na nilagay dito ni Rusi, no? Pagbaba natin, may FI Euro 4, may design siya na ganyan. Okay, may sparkle dito at dito naman is yung fuel injection or EFI. Dito sa side, signal light and park light or daytime running light yan. Ito, mahaba rin yan. Okay, so signal light niya dito sa taas. Then yung headlight niya is naka-LED rin tayo rito. Ganyan ang forma niya. Tapos meron din siyang same nung kay Honda Click na may black dito sa ilalim. Ayan, yung pinakaiba lang yung kay Honda Click hanggang dito sa taas may black siya. Okay? So, kanyang fender, bulky, no? Laki din na ito eh. O, ayan o, iba rin yung forma na ito. Ayan. So, sa telescopic fork, meron din tayo dito naka-embossed na Rusi na emblem. Ayan, parang emblem na rin talaga siya. Naka-single disc brake. Hindi ko lang talaga gusto yung forma ng disc brake niya. So, sana maglagay din sila rito ng combi brake para sa mga additional na features na pwedeng maibigay ni Rusi. Yun lang naman yung mga upgrade na pwede nating
onti-ontiin, okay? Para sa mga safety features lang din. Yung kanyang shock, yung kanyang tires is 90 by 80 by 14. Naka-tubeless na tayo rito. Dual path caliper, single disc brake. Cordial yung kanyang brand nung kanyang tires. So maganda rin yung nilagay nila rito. Maganda yung forma nung kanyang tires. Ayan, yung mugs din, maganda rin. So meron tayo ritong kulay gold na Sparkle 150. Okay, so yung kulay black yon. Yung kulay black naka-gold yung kanyang mugs. So sana lahat ng mugs is naka-gold na. So dito naman sa side, meron tayong minimalist lang na decals. Dito nga halos wala eh. Gray lang dito. Tapos dito rin gray, may Rusi 150i na water cooled na nakalagay. May maliliit na details dito, kanyang gulay board. Dito pa rin yung ating battery. Meron din tayong utility hook. May USB charging port din tayo rito. Maluwag na compartment or side pocket. Dito sa side, mababaw lang. May susi pa rin tayo rito. May shutter lock yung ating ignition. Yung ating mga switches dito ay tingnan nyo naman, maganda rin yung forma. Okay, may quality din na masasabi. Ibang iba rin yung design. So meron tayong kill switch. Meron tayong on and off ng kanyang idling stop or stop and start system. Okay, so park light, headlight, electric starter. Meron tayong flasher, high and low, hazard switch, signal light, busina. Yung grip natin makapit din. Yung lever, ito malapad din siya. Smooth lang din. Smooth lang din. Yung throttle niya mababaw. Sobrang babaw. Naka digital panel na rin tayo rito. Meron sa yung select and set. May Rusi na emblem. Magandang upuan. Magandang foam. Magandang leather. Yan, makapal yung foam. Sa ilalim, meron tayong lagayan din ng mga basic tools or papers. Meron tayong helmet hook. Compartment, maluwag din. Itong ating gas tank, ang linis din ng forma, ang linis ng design. Yan, yung ating grab bar, plastic naman to. So, palitan nyo na lang ng mas magandang top box or bracket ng top box, okay? So, sa Sparkle na emblem, ang ganda oh. Iba rin yung emblem nung 125 dito sa Sparkle na 150, okay? So, yung foot pegs din, iba rin yung design. Ating radiator, may cover na rin tayo rito. So kung magpapalit tayo ng coolant, ito lang, 'di ba? Yan na 'yon, diyan. Pwede ka na magpalit diyan. So dito naman, meron tayong maliit lang din na tire hugger. Meron tayong swing arm dito. Hindi katulad nung 125 wala. Okay? So yung forma ng ating tambucho, same na same dun sa ating Honda Click 125. Okay, so meron tayong drum brake. So sana si Rusi is upgrade nila rito, gawin nila na disc brake para at least may kakaiba din, or mali naman natin sila yung unang magkaroon ng disc brake na parang halos katulad ng Honda Click, diba? So yun din yung mga kino-comment ng iba, sana disc brake na daw sa likod. Ayan, so 180 by 14 tubeless yung kanyang tires. Sa likod, yung taillight nya is ayan, parang tayo ritong taillight na kulay white. May nag-comment dito na kulay red daw to. Ayan, sabi nila kulay red, pero paano siya magiging red, or bahala na kayo dyan. Basta yun. Yung kasing 125 is talagang kulay red, yun nandito. Okay, kaya baka akala ng iba 125. Ito kasi 150cc, kulay white. So yun lang naman yung ating concern. Signal light natin dito, flexible, tapos LED rin, plate light, reflector, lagayan ng plate. Ayan, adjustable na shock, naka mono shock tayo rito. Yung panggilid na ito, parang parehas to nung kay ADB nila. Yung ADB parang halos same na yung itsura eh. Ayan, so wala tayong kickstart dito, monitor nyo palagi yung kanyang battery para iwas tayo sa aberya, lalo sa daan. Yan, may side stand kill switch tayo rito. So sa 125 wala siyang ganong features. So sa 150 meron. So ayan, sa tingin nyo sulit nga ba bumili ng Sparkle 150i ngayon 2026? Sana maglabas pa ng maraming kulay na ito. Abangan natin yan. So sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong motorcycle. Ayos na ayos yan.
So ayun na mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sila laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan. Tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.